Good morning mga kabudok. Araw na naman po ng pagtitinda. Dito na naman po kami sa prutasan para mamili ng aming mga paninda. Ayan po, kakunti na lang po yung prutas dahil medyo tinanghali po kami. Wala na po kami inabutan. Halos na pa kayo na halos po lahat ng mga nakatambak na yung sarapan na may-ari na po yan. Kaya yung inabutan po namin ay tira-tira na naman. Ayan. Ayan po, ginagayak po namin yung mga aming napamili. Ayan po sila. Ilang klase na naman po yung napamili namin, palibasan na huli na naman nga kami. Pagka dito po kasi kailangan talagang medyo maaga-aga ka para may maabutan ka. Pero kahit paano na may sariwa naman yung napipili namin. Sariwa. Kaso medyo mga mataas nga rin talaga. Ayan po, papaya. Saging, pupunta lang po kami sa sagingan ngayon. Wala pa ako nabibiling saging. Bukod pa pilihan namin ng saging. Ayan na po, nakalis na po kami. Punta na po kami ng sagingan. Nagbablog ka pa? Medyo may kalayuan po ng konti yung sagingan sa prutasan, kaya tatakbo po muna ako ng mga siguro mga 1 kilometro bago po makarating ang sagingan. Ayan. Kita nyo naman po, napakaluwag ng daan. Ayan po yung aking mga prutas. Kainaman lang po talaga ng ganitong umaga at wala pang araw. Hindi mainit sa katawan. Kasama ko po yung asawa ko. Ayan po, nasa likuran ko siya. Siya po yung mga naghahawak ng camera at hindi po pwedeng ako magawak at hindi ko wala po ako lagay ng camera eh. Asawa ko nagkukuha ng video. Kainaman naman, may pakinabang naman. Talaga naman maraming pakinabang naman siyempre yung asawa ko dahil siyempre lagi kami magkasama sa pagtitinda eh. Woo! Medyo malayo po talaga. Kaya ayan, medyo mahaba-haba yung ating takbuhan. Sana samahan mo kami guys, samahan nyo kami guys sa aming pagtitinda. Para naman po na makita nyo kung paano po ang pagtitinda ng prutas at baka naman po kayo ay makapag-isip na magtinda ng prutas eh. Kahit pa paano po ay may maintindihan po kayo sa pagnegosyo ng prutas. Ayan. Yun lang naman po yung aking gusto ipakita sa inyo, yung paano mamimili ng prutas, kung saan mamimili ng prutas. Dito po sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Gaya-Gaya, dito po maraming bilihan ng prutas. Dito po sa amin dito sa papuntang Likaw dito sa San Jose del Monte, dito po ay maraming bilihan ng mga prutas. Yan. Medyo mahaba ho talaga yung ating takbuhin, pero malapit na ho tayo sa sagingan. Pagdating po ng sagingan, mayroon naman pong taong mag-a-assist sa atin daw, kaya medyo mabilis lang pagpamimili natin sa hangin at hindi naman po karamihan ang ating bibilin. Yung pong aking binibili ay tamang pampaubos lamang po sa mga 3 oras. 3 oras lang po kasi ako nagtitinda sa umaga. Ayan na po, nandito na po kami sa sagingan. Ayan. Yan, mga saba. Saba, lakatan, latundan, dito ko po kinukuha yan. Ayan o. Kaso nga lang ho, parang may problema eh. At wala na yatang lakatan ako. Inabutan na naman, tanghali na nga. Pero mapipilitan akong kumuha na lang ng kahit ano na lang makukuha ko rito. Ayan, meron pa akong makita rito. Galing na ito sa pagtitinda. Medyo mga hinog na. Hindi po talaga ako totoo lang, di ako kumukuha ng medyo mga hinog na saging dahil kapag ito eh, hindi nabili ka agad eh, nalalamog na. Pero wala tayong magagawa kundi bumili na lang ng hinog. Kasi kapag kami namili ng saging, ang kinukuha ko po talaga yung mga berde-berde lang. Yung mga kumbaga sa ano, half ripe pa lang. Ayan. Ayan na nga po yung mag-a-assist sa amin. Napakabilis. Ayan na agad yung mag-a-assist. Hindi o. Pagka ako'y dumating, sinasalubong na ako niyan. Pagka ako kumuha naman ng saging, mga 15 kilos. Pero ito po yung napapaubos namin sa loob ng 3 oras. Pati mga prutas ko rin, sa loob ng 3 oras, iniikot ko po yan. Nauubos po yan. Ang matitira po dyan mamayang hapon, ino-online ko naman. Pagdating ng mga hapon, ay wala na akong prutas. Kaya pagka namili ako sa susunod, bago na naman ang prutas ko. Yan. Wala po kami natitiran luma.
Ang natitirang luma lang yung nagtitinda. Yan. Yan na nga po, tinitimbang na. Makukuha ko lang po talaga dito ay puro hinog na. Wala na talagang hilaw. Wala ho silang bagong dating na berde na saging. Pero minsan naman po, pagka may mga green, iyon talaga ang gusto ng mga customer, binibili na green kasi kahit pagka bumili ho sila ng isang piling, pagka green pa, okay lang dahil umaabot ng 3 o 4 na araw yung saging. Pero pagka ganyang hinog na at binili na ho nila yan, kailangan nilang ubusin yan hanggang bukas. Dahil pagka hindi nila naubos hanggang bukas, bubulok na yan. Kaya ganyan ang sikreto ng saging. Kaya dapat kayo mga mamimili ng saging, huwag kayong bibili ng hinog na kung hindi nyo naman kayang ubusin sa isang araw. Ayan po, kami po umalis na ka, nakakaalis na ka. Dito na po kami sa unang customer. Ayan ho. Ito po, matagal ko na po itong customer. Ang aming prutas po, hindi na namin po ito nilalako. Hinahatid-hatid na lang po namin to. Kaya po kami kahit natulog pa yung customer, nangangatok ko kami. Ayan, bagong gising pa si sir. Good morning, sir. Ayan o. Akin siya binibidyoan pero sa mga customer ko naman ay okay lang naman videoan sila. Wala naman itong mga pinagtataguan. Ito po, matatagal ko ng customer, taon ko ng mga customer ito. Lahat po ng aking dadaanan, puro regular customer ko po. Madalang po yung bumibili sa akin na hindi ko talagang customer. Ibig sabihin, yung mga bumibili po yung mga datihan na, madalang po yung mga bagong muka. Kaya yung prutas ko, pagka yan pinamili ko, ibig sabihin halos sakto lang po yan sa mga customer ko. Ayan. Ayan na po yung aking pangatlong customer. Ayan na. Yan yung ibang customer po, hindi ko na po na-videohan. Pero yan ito pong aming prutas malapit na po itong maubos. Dahil marami po akong hindi na-videohan. Medyo pagka marami ko kasing customer hindi ko na maharap yung pagbibideo. At si Macy's nagagahulo sa paggagayak. Marami na ho kaming benta niyan. Yan. Yung amin pong saging, marami na pong bawas. Yan ang aking kabalae. Customer din po namin yan. Marami-raming bawas na po yung aming prutas. Ayan, nandito na naman po tayo sa susunod na customer. 3 customer na naman po ang aking hindi na video at marami po silang bumibili. Kaya ho talagang hindi ko maharap ang pagbibideo pagka mga 3 sabay-sabay nang bumibili at paano nga ho talagang hindi kinakaya ni Mrs. Dahil meron hong sabay, nakikipagsabayan talaga. Ayan. Maya po pagkayari na po nito kami uuwi na. Kasi po yung ibang prutas po na natitira na yan, may mga order na ho yan. Igagayak na lang po namin yan pagkatapos i-deliver yan sa hapon. Pagkatapos, yung mga natira na yan, kung basta sakali, ipapa-order pa rin yan. Pero sigurado namin na yung mga masisirang prutas mapapaubos. Ganyan ho ang sekreto ng aming pagtitinda. Kaya po wala kaming lugi, hindi ka mukha nung araw-araw ka mamimili. Araw-araw nagtatambak ang prutas mo, luma yung prutas mo itinitinda. Bukod pa doon, hindi lang sa luma, pagka ikaw ay nabulukan, ibula ka ng kikitain, siyempre. Mauuwi na lang sa tapon. Hindi naman kami araw-araw kailangan kumain ng prutas Nagsasawa na rin sa kakain ng prutas. Kaya kapag natira at hindi na kailangan nabili, pagka pwede pang ipamigay, pinamimigay ko. Ngayon, pagka naman talagang hindi na, tinatapon ko na lang. Kaya ako ganyan na kinawin ng prutas. Saka 2 beses lang ko kami titinda. Ayan na po, pauwi na po kami. Biyahe na po kami papunta sa bahay. Kaya, ayan. Medyo mahaba ang takbo, mga 2 kilometro ang takbuhan ito papunta sa amin.
Dito na po ako dadaan sa likod sa mga baga sa ano, hindi na ako nag-highway. Talagang mainam ko kasi dumaan dito at shortcut. Shortcut nga sabi. Ayan po, misis ko na naman po ang nagbibideo niyan. Sana po kahit papaano po may natutunan po kayo sa aking video. Sana po matutunan po ninyo kung kayo po yung mga walang ginagawa sa buhay. Kayo po merong ganyang kulong-kulong. Pwede ho kayong magtinda ng prutas. Sa umpisa naman ho talaga medyo mahirap. Mahirap po talaga at paano nga ho wala pa tayong regular customer. Kagaya nung akin nung una, talagang ako nagtiyatsaga lang ng kung sino yung bibili, naghahanap ako ng bibili. Hindi ka mukha sa ngayon na kami dumidiretso na sa mga bahay ng aming mga suki. Kakatukin namin yan kahit yan may tulog pa. Dahil kapag ayun hindi namin nadaanan, pagdating namin, pagbabalik na namin sa susunod, di sabihin, bakit hindi nyo ako nidaan? Nagagalit ho sila. Dahil siyempre sila yung umaasa sa prutas namin. Maasa ko sila na dadalan ko, kaya hindi sila bumibili sa labas. Ayan po, pagka hindi ko sila nadaanan, pag nagtinda ako, mangyayari, susunod na pagtitinda ko, may prutas na sila dahil nakapamili na. Yun po, kasalanan ko yun. Kaya dapat, tuwing magtitinda ako, bumili man ho sila sa hindi, kailangan ko silang tanungin o daanan. Ganyan po kami. Kaya po kailangan, kapag tinda ko ng Miyerkules, daanan ko sila. Pag tinda ko ng Sabado, dadaanan ko sila. Nang sa ganon, hindi ho sila kinakapos sa prutas. Dahil marami ho talagang mga customer ko na mahihilig ho talaga sa prutas. Yung mga madadalang lang bumimili po dyan, kahit mga regular na, pero kung bumili naman po, 1-2 beses na sa isang buwan. Pero kamukha ng mga ibang suki ko na talagang pagka sila namili, kailangan 2 beses sa linggo. Dahil talaga yung hilig po nila prutas. Lalo pat po kami mga may edad na, yun halos yung kinakain nila, yung mga prutas na lang. Hindi na sila nagkakain ng mga ng mga kanin. Dahil nga siyempre, alam niyo naman, pag nagkakaedad, kaunting bawas na sa kanin. Yan. Kaya ang ginagawa na nila ang almusal, kung di naman almusal, tanghalian yung prutas. Kahit sa mga bata rin naman kasi, kahit pagka may sakit ang bata, kailangan din talaga ng prutas. Hindi lang sa may sakit, kailangan mo talaga natin pakainin ng bata ang prutas. Ng prutas ang bata. Dahil nandiyan siyempre, kaysa magbabitamins ka o bibili ka ng gamot, di bibili ka na lang ng prutas. Pero kailangan po, nasa tama rin pagpapakain. Lalo sa mga may edad na, pagka nasobrahan mo ng mga prutas din na matatamis, may mga sugar din po kasi ang prutas na nagpapataas sa sugar natin. Kaya hindi rin lahat ng prutas maganda sa katawan. Kaya kailangan po talaga, pwede po lahat kainin ng klase ng prutas, pero kailangan po, may limitasyon ang pagkain. Para naman po, hindi tayo napapasama. Kaya sa mga sinabi ko, sana po mayroon po kayo natutunan. Nang sa ganun po, mayroon naman po pakinabang ang aking video. Yan. Hindi lang po video na basta nyo mapapanood at siyempre kahit papano may mapupulot po kayong aral. Yan na po, dito na po ako sa amin. Ayan na po yung natira sa prutas ko. Kakaunti na lang po yan, pagka 2, 3 kilo na lang po yan. 3 kilo, ganyan. Yan pong mga natira na po yan, order na po yan. Mamaya hapon po, i-deliver ko yan. Magpapahinga lang ho kami sa tanghali, manananghalian. Pagkatapos, mamaya pagkagising, ayan, ubos po na ubos oh. Pagkagising, tsaka po magre-ready ng mga in-order at pagkatapos yan, i-deliver na lang po namin yan at pagkatapos tapos na po ang aming trabaho. Kaya guys, hanggang dito na lang po ang aking video. Sa susunod po, pagdating namin, magbibideo po ulit ako. Sana po panoorin ninyo. Sana po paki-share din naman po yung aking video at paki-subscribe na lang po sa aking channels. Salamat po. Bye.